Pagpasensyahan na po ninyo na karamihan po sa amin ay hindi po technical mag-isip. Ano po? Hindi nga po namin alam paano ba nagagawa itong himala na tinatawag na GCash. What an innovation. But ito po ang katapat. Ano po? Sa simpleng pananalita, ano ba ang nangyari? Una muna, gusto ko munang sabihin na na-resolve na po ang issue. Yung pong mga customers natin, artista at mga regular po na mamayan, ay naibalik na po kaagad ang pera in less than 24 hours. Overtime po kami nagtrabaho over the weekend kasi alam namin ay importante po to para sa kanila. So, kung okay lang po sa iyo, ikukwento ko lang po kung ano nangyari. No? Bago po kayo magpunta doon, so pag sinabi po natin na balik na lahat, wala na pong naiwan? Wala na po na iwan. Nasa kanila na po ang kanilang mga pera. Okay, question po. Ang pera po ba'y inabunohan ng GCash? Nawala ang pera? Saan napunta yung pera? Okay, kaya ikukwento ko po kung Okay, anong nangyari. sige po. No? So ganito yan, nakita po namin na meron pong sudden spike po doon sa tinatawag namin transaction ng Send Ampaw. So ang Send Ampaw po, ito ay isang produkto ng GCash na pwede kang magbigay na aguinaldo na several yung transaction. No? Ang proseso nito, pag nag-send ampaw ka, yung ampaw ay papasok sa temporary wallet. Nakita namin na yung temporary wallet ay dumadami ang laman. Ito ay hindi regular. Ito ay unusual. Kaya sinwitch off po namin ito kaagad. Tamang-tama, November 9, tumawag po ang ating mga customer at nag-complain bakit daw sila namigay ng aguinaldo. Hindi pa naman po Pasko. So natugma namin na yung aming na-observe at ito pong sumbong na ating mga customer ay meron pong kinalaman. So kami ay nag-imbestiga at na-rule out namin hindi ito phishing, hindi ito account takeover, wala pong breach. Ito po ay product issue, product error po ito. So it's a system error? Yes po. Okay, so sigurado na po kayo at kahit po kayo pa'y imbisigahan itong nga pong mga ahensyang ito na wala silang makikita that you were hacked. In fact po, Sabado din, nung na-discover namin to, ay nakipag-coordinate na kami sa BSP at voluntarily po kaming lumapit sa DICT. Handa po kaming makipag-ugnayan sa lahat po nating regulators kasi kaisa po kami sa kanila sa layunin ng customer protection. Okay. So, kaya nga po, so ito po ay masasabi nating with all confidence na hindi po ito breach, hindi po kayo na-hack, hindi po ito external, wala pong kriminal na involved dito, kundi ito po'y system error. Yan po ang resulta ng aming preliminary investigation at patuloy kami nagko-coordinate po sa BSP para naman po talagang makita nila at ma-present sa kanila ito pong mga facts at saka mga logs na meron po ang GCash patungkol sa isyong ito. So ang ibig pong sabihin, ang pera ay naroon lamang? Nasa temporary wallet po, kaya po ito na ibalik po natin. Patuloy din natin, kailangan i-validate po itong mga findings na to in coordination with the BSP. Okay, so ito po'y iba sa mga nangyari sa nakaraan. Ano po? I think this is better news than before, na ito po'y talagang system error lamang. So, pag sinabi nilang, delikado dyan, yan po ba'y tamang sabihin o safe and secure pa rin po ba ang pera ng mga tao sa GCash? Isolated po itong kaso na to at ang amin naman pong sasabihin ay 24/7 nakabantay po kami. Kaya naman po namin nabantayan, na-detect po namin, nag-imbestiga kami at immediately ni-resolve po namin ito. Okay, so wala nang kailangan pang ipangimi doon po sa tatlo ng ahensya. Ano po ang gustong mag-imbestiga? CICC, BSP, at ngayon po itong National Privacy Commission. Na ngayon ko lang po narinig yun. Meron palang ganon. So, handa po kayo sa iba't ibang aspeto ng investigasyon. Maganda po ito kasi ito ay nagpapatunay na bakit po safe ang kagaya po namin na e-wallet. Kami ay binabantayan po ng BSP. Nakita nyo naman, NPC, CICC, pati na rin po ang NBI at PNP. Okay. So ito po'y so you welcome all investigation.
Kumalma na po ba? Ano po ang inyong assessment? Kumalma na po ba ang inyong mga users? Nag-aalisan po ba sila? Nariyan pa rin po ba sila? Nagpapasalamat kami na nandiyan po sila, no? Dahil malaki naman po talaga ang naitulong at convenience na isang e-wallet. Dahil po sa GCash, nakita po natin, naging available po ang mga financial services na dati-dati ay hindi po nila naaabot. Dapat po bang limitahan ang ipaparada na pera dyan po sa GCash? A safe limit kung sakaling mangyari ito ulit. Kaya rin naman po tayo meron tinatawag na wallet size, no? So ang regular po meron pong 100,000 na wallet size. Kung ikaw naman po ay nagnenegosyo, meron din pong 500,000. Kung gusto nyo po mag-save, meron po kami mga partner na bangko na nasa loob po ng GCash. So, yun po. Okay, so everyone is managed. Yung mga nag-iiyakan dati, yung mga ninerbyo sa kanilang mga naipon para sa matrikula, lahat po yan resolved na. Alam po namin na importante na maibalik ang kanilang pera, kaya ito ay ibinalik natin kaagad. Mauulit pa ba ito ulit? Maraming challenges ang e-wallet, no? So, handa kami, no? At kaya namin makipagsabayan. We continue to invest po sa technology at sa tao. Nakikita nyo naman, 24/7, weekend, nagtrabaho po tayo dyan. Nakikipag-ugnayan din po kami dito po sa ating mga regulators at mga partners kasi kailangan po tulong-tulong tayo to address issue po ng fraud at saka cybercrime. Okay, so kung mangyari po ulit, kayo po'y handa. Handa po tayo niyan. Kasi ang kriminalidad, hindi po, parang tinatapatan nila ang teknolohiya eh. Totoo po yan. So kung ano man ang mangyari, sinisigurado po ninyo yung pera na nariyan po sa mga e-wallet ng mga tao. Ano man ang mangyari. Babantayan natin yan dahil mahalaga po na ang kanilang trust ay nasa GCash po. At nandito kami para patuloy na nasilbihan sila. Okay, maraming salamat GCash Vice President for Corporate Communications, Hilda Makilan.